Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobring Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon ipapakita ko po sa inyo itong lugar na ito, itong taniman ng Saudi dito sa lugar ko. Dito malamig ito. Yung pinakita ko nung isang araw sa inyo ay sa sa Ardiatin. Dito naman sa Al-Baha. Napakalamig dito at ang klima talagang maganda at ang tubig sagana rin dito. Hindi ka mukha dun sa pinuntahan natin dun sa lugar na binlights ko nung isang araw. Yung pagdidilig nila hindi naturally yan na nanggagaling sa ulan. Meron silang imbakan ng tubig, ayan kagaya yung hose pinandidilig nila. Nakikita nyo yan nakatanim na na yan guys. Yan po yung bars na sinasabi nila. Alam nyo dito ang damo binibili, hindi naturally na tumutubo. Ang mahal ng damo dito kaya nagtatatanim sila dyan sa kanilang mga kabukiran. Ito po yung parsley, pagkain ng mga tupa yan, pagkain ng kambing, camel, ayan guys. Hanggang doon yan nakatanim yan. At dito naman sa side na ito yung tinatawag na yung labanos. Yung pula po guys, ayan maliliit pa siya. Nakikita nyo? Yan yung labanos, yung pula. Mga ilang buwan lang yan makaka-harvest na sila dyan. At doon naman sa side na yon, papakita ko po sa inyo itong taniman nila dito, yung prutasan nila. Dito naman gulayan naman nila dyan. Ito yung granada guys. Alam nyo ba yung granada? Yung pomegranate, yung ruman sa Arabic. Ayan, kapag winter maglalagas siya, at sa summer kapag nagumpisa na siyang maglagas, pagdating ng winter halos maubos ang kanyang dahon at mag-uumpisa na siyang mamunga. Ito yung pag-uumpisa ng bunga niya, nagkakaroon siya ng dahon, at ang dahon na yan mag-uumpisa ng mga susunod na buwan. Kasunod niya na yung mga bunga na. Ganyan po yung roman, yung pomegranate. Dito po talaga pong marami po dito sa kingdom yung pomegranate, yung granada na sinasabi nila. Ayan, ganito yung kabukiran nila dito. Yan po yung roman na sinasabi nila sa Arabic. Nakikita nyo, yan nakahalera po dyan. So sa susunod na mga vlogs ko, ipapakita ko po sa inyo yung bunga nito at ang pag-umpisa niya na bunga. Ipapakita ko po sa inyo, mag-harvest po tayo. At ito naman po, yan yung plums na sinasabi nila. Ganyan po yung plums. Sa hindi po nakakakita ng puno ng plums, ayan, kikita nyo po, kulay maroon po yan kapag nahinog, at kapag hilaw siya kulay green. Kaya yung puno ng plums. At normally yan sa Pilipinas, yung bayabas na yan, meron po naman tayo yan. At dito isang puno lang ng bayabas ang naitanim nila. Yan po yung malalaki, ganyang kalalaki yan. At ang kulay niya ay kulay pula, para yung guava po lang bayabas na yan, ganyan. So yan yung nila, roman o pomegranate dyan. So punta naman tayo dito sa site na ito. Tignan ninyo ang ganda-ganda ng kapaligiran at ang daming mga tanim. Yan po yung barsi na sinasabi nila, pagkain ng mga hayop nila yan. Nagtatanim sila talaga sadya ng ganyan na mga pagkain ng kanilang mga hayop, dahil binibili po ang damo dito. Hindi kamukha sa atin na tumutubo sa ating mga bukid dyan lang sa gilid, pero dito talagang sinasadya po nila yan. Ayan nakikita nyo po, ayan, napakalawak, diba? At dito naman sa side na ito po yung celery. Ayan, kinakain din ng mga Saudi ito at nilalagay nila sa kanilang mga curry. Ayan, yan po yung celery. Ganyan ng celery, ganito, di ba? Celery po yan. Sa Baguio marami yan dahil malamig dito yan. Ordinary na lang yung pagtatanim nila dito ng mga
gulay na ganito sa atin. Kapag mainit, hindi po tumutubo yung celery na yan. Tumutubo siya pero hindi ganyan na kaya kung karami. Malamig po kasi dito, hindi nyo yun itatanong. So doon naman sa side na yun, punta tayo doon guys. Nakahiwalay yung kanilang mga gulay at doon naman yung mga prutasan nila. Ito kinakain din yan, no? Kikita nyo. Hindi ko alam kung anong ano ito, gulay yan. Basta kinakain to, tong ginagawa nilang salad. Para siyang anis ang ano niya, amoy niya. Para siyang anis. Yung star na ano, anis yun. So punta tayo dito sa gulayan ni. Doon banda ron yung mga gulayan, dito naman mga prutasan. Ayan guys. Dito tayo. Ito yung sinasabi kong miss. Ayan. Kulay dilaw yan. Yung yellow apricot. Ganyan siya mamunga. At ito naman, apple. Sa mga hindi pa nakakakita ng puno ng mansanas, ayan, ganyan po siya mamunga. Apple. Ayan o. Kita nyo? Ganyan ang puno ng ano, mansanas guys. At ito, yan yung plums naman. Ganyan ang itsura ng pamumunga niya. Nakikita niya? Para siyang cherry blossom. Ito, wala pang masyadong bulaklak. Yan po yung yellow apricot naman. Nakikita niya? At ito naman, ito yung ano, almond. Nakikita ninyo? Ayan o, yung mga bunga niya, almond po yan. Ito, ganyan ang itsura niya kapag ilaw. Ito, ang lasa niya nito kapag ilaw, para siyang ano, tikman natin, mangga, maasin. Ayan, plums, ano yan na pangalan nito. Ito yung almond, ganyan ang puno niya. Ayan yung mga plums naman, tingnan niyo. Sa side na yan, dito yan mag-umpisa ng mamunga itong mansana. So ganyan lang siya kalaki guys. Kita nyo? Ito yung uchi, yung red. Ayan, dami niyang bunga nito pag natuloy ito, mga bulaklak dyan. Ayan, kita nyo? Gandun yan, nakaside dyan. So dito naman, yan yung grapes, yung ubas. Kulay pula po yan, yung globes. Sa mga hindi pa nakakaalam at nakakakita sa ubasan na ganyan, ang pagtatanim po niyan, kailangan malamig ang klima natin, maganda ang lupa, mataba. Yan, kagaya niyan, no? May mga dumi ng mga hayop, fertilizer. Kapag patapos na ang bunga niyan, kailangan kinakat po yan. Kagaya niyan, tingnan niyo, kinak. Tapos magkakaroon ng sanga, mga dahon. Maghintay lang po tayo ng ilang buwan, mga 2 buwan magmula ngayon yan, magkakadahon na yan at magsasanga, tapos gagapang dyan. Napakarami po ng bunga na yan. So sa susunod na mga vlogs ko yan, i-update ko po kayo. Ganyan po yung ubasan. At ang pagtatanim po ng ubas, tuturuan ko po kayo. Kailangan kapag matanda na yung ubas ninyo, dalawang klase yung pagtatanim ng ubas guys, yung seeds at saka yung budding. Yung budding na sinasabi ko guys, yung kagaya niyan,
ikakat mo siyang ganyan. Tapos una nga pala, kakayasin mo siya, papalabas yung puti, babalutan ng tela o plastic, lalagyan ng matabang lupa, tatalian ninyo, tapos tusok-tusukin ninyo at diligan. Mga ilang buwan lang yan. Ayan, 4 weeks, ayan, makikita nyo na yung ugat niyan at doon siya itanim dyan sa lupa. Yan mga yan, budding po yan. Mas maganda yung budding kesa sa seedling guys, kasi ang seedling hanggang napakatagal papatandaan mo pa compare sa budding nyo pa sa nga, dahil matanda na yan, mga ilang years lang magkakaroon na ng bunga. Kasi ang seedling naman matagal, maghihintay ka ng pinakamatagal na yung 5 taon. Ito matagal na yung 2 taon at may mga magkakabulaklak na kagad yan at mamumunga compare sa seedling. Ayan yung ubasan nila dito, diba guys? Yan yung ano nila dito, kabugaran nila dito sa Saudi. Pakita ko lang po sa inyo para makita nyo rin po, hindi yung nakikita natin, hindi share, talagang walang maitanim. Pero dito sa lugar ko na ito ay talagang malamig at mataba ang lupa. Ayan guys. At ito naman nakikita nyo na yan is yung pechay po yan. Ililipat na lang sa kabilang lupain yan. Diba? Ang lawak-lawak ng lupain nila dito.